Anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldico? Dinamay, kasabwat, itong di umanong First Lady, pati kapatid, di Bayaw, ni Bongbong Marcos. Yung mga smuggling. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Ha? Di ba ang State Department report? Mga taga Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department ng Bureau of Customs ay napaka-corrupt din, kagaya ng DPWH? Sagutin niyo po ako kung mali ako. Bakit hindi ginagalaw ni BBM? Kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Hindi, attorney, actually ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si Attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng ng makakaliwa. Divide and conquer. Targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Ba't hindi si BBM mapilan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA Yes. what do you call this? Yung Unmodified? No wrongdoing. may unmodified opinion na sila dun At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yon, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay dinakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, Father. Ano ba yung father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez noon ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. So bilang isang abogado, attorney, itong mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara Duterte? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi tapos na sila round 1 panis na. Round 2 na naman, panis na. So wala na talaga. Parang hindi na Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa, kabali. Bali yung
Bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Remulla, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Follow up. Paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Ah, si Bendalo. Diyos ko. Si law bender. Ay, nasa Constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa Constitution po yun. That is provided by the Constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung konstitusyon, ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto niyo? Jack, sinong gusto mo? Ako joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi nila hindi si BBM, resign si BBM, pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Saldi ko. Si Saldi ko? Kasi umamin ko eh. May boto ito kay Saldi ko. Umamin ko eh, no? Speaking of Saldi ko po, ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay... I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldi ko na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Visaya patapalan. He's going to be the chopping board. So tama din siya na, ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong. Kung makukulong ako, sama sila. Di ba? Tama ka naman, Saldi ko. Total, napahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kaapu-apuhan mo. Di, sabay na kayong lahat dyan. Hindi ka na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom. Di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldi ko, hindi na pwede mag-Zoom. Ano ba naman yan? Anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldi ko? Dinamay, kasabwat, itong di umanong First Lady, pati kapatid, di Bayaw, ni Bongbong Marcos. Yung mga smuggling. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Di ba ang State Department report, pangataga Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department ng Bureau of Customs ay napaka-corrupt din, kagaya ng DPWH? Sagutin niyo po ako kung mali ako. Bakit hindi ginagalaw ni BBM? Kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Black eye. Black eye siya doon. So, mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? Biro mo 'yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Grabe. Yung pala first time in history. Smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos sugar naman. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila eh. Bumaba ang shabu.
Ang bongga. Presyo ng shabu bumaba. 150 na lang daw ngayon, 150. ma'am. 150. Pwede retail. Mga mayaman. Anak Mayaman doon, cocaine. Di ba? Sosyal. Bongga, 6,000 per gram. Ay, grabe. Bongga. Mas mahal. May mas mahal pa. Ano yun? Parang alam na alam mo, Ma'am Kate. May grade kasi yan. Anong grade? Yung pinakamura 6. Tapos paakyat yan, depende sa grade. Yes. Kano Siyempre, pinakamahal? the best yung kay BBM. Ang alam ko, the last time I know, nasa 20 eh. Ano ba yung Per BBM? gram. Ayun, yung May sa video 20 ka ba siguro. nun? Ano ba yung BBM, Ma'am, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Ay, Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Ka 15 minutes babagba yan. Yeah. Kaya kailangan hit Hit uli. again. Every 15 minutes, how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? Oh. 4 times sa ano lang, sa ano lang sa 60 minutes lang. Oh. Ano yun, Atty. Pag nagsasauna sa isang oras yun. Oo nga. Kaya pala nagagaling sa... Oh, yun. Nalulog ba? No. Oo. Ayan na, luwang-luwang ng ano. Kung Ayan. luwang, Ayan, yung grinding na yan. Kasi you keep on hitting. I think what Uy. happened there is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng malaki. May malakasan. Malaking Parang bato. yung shot Ayun, oo. every 15 minutes. Kasi ang coke, ang ano niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. Tama si Com Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. pero kaya pala hindi na natin Kaya makita nakalata. yung ano, no? Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Kasi, ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung bisyo niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, oh. Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine Joe. Nag-aaway na yung Oo, pangay. hindi po yan PWD Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. Paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman, kung mamigay, akala mo pera nila. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo mini-mention kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po, that I will be the truth sayer. Oh. Yeah. Totoo lang, yun totoo lang.